Part 9. Pero hindi naman kasama sa plano ko, ang malaman ni Greg na may anak kami. Sabi ko sabay yuko. Oo nga, yun na nga, hindi ba ang sabi mo siya mismo, ang naghahanap sa inyo? Maybe he really wanted to live with you and you said arranged marriage lang, pero bakit kailangan ka pa niyang ipahanap para pakasalan ulit kung alam niya naman sa papel lang kayo may kasal? Sabi niya ulit, nakatayo na siya at nakapamiwang sa harap ko. You know what, you should go home and fix things with your husband. You can save your son kung kayong dalawa ang gagawa ng paraan kung paano. Hindi mo kasi naiintindihan, Nikki. Sabi ko, alin ba ang hindi ko maintindihan? Ang kasal niyo o ang desisyon mo? She said. Pinili kong hiwalayan siya kasi yun ang kondisyones nila, ang gusto nila kapalit ang buhay ng anak ko. Sabi ko, umiling-iling lamang siya. You should understand what I am trying to say too, sabi niya rin. Call that kidnapper and tell them to cut their asses off. Before I do, sabi niya. Nikki, banta ko. Try to disobey me, you'll see. Damn, I just forget that she's the girlfriend of the boss of the underground organization called Mafia. I'll call, and tell him to locate the kidnapper's location, we'll get done to them safely, I promise. Sabi niya at niyakap ako. I'm sorry, Nikki, nakalimutan ko kung ano ka, thank you. I said politely. Go and kick your ass off my condo and fix things with your husband. I'll call you when we already locate your son's location, sabi niya at itinulak-tulak ako palabas sa kondo niya. Nasa may pintuan na kami nang may kumatok sa pinto. Binuksan ni Nikki ang pinto at agad na bumungad sa amin ang boyfriend niyang si Dos. Good evening. Maikling bati ko. Good evening, bati din ito pabalik. Gosh, napaka-cold naman ang aura ng lalaking ito, tao ba talaga ito? Babe, I have something to tell you. Sabi ni Nikki sa kakinuha ang braso ng nobyo. What is it? Lamambot ang ekspresyon ng mukha nito. Mukhang nasa tamang tao ang best friend ko ah. Umuwi ka na, baka nag-aalala na yung asawa mo. Sabi naman ni Nikki. Nakibit balikat na lamang ako bago umalis sa kondo niya at iniwan sila. Sumakay na ako sa elevator at nag-antay na umabot sa ground floor. Pumara ako ng taxi nang makalabas sa hotel saka sinabi sa driver ang location ko. Nasa taxi na ako nang biglang may tumawag. Tiningnan ko muna ang caller's eye, di bago ko sinagot. Greg's calling. Kumunot ang noo ko, at tiningnan ang oras sa phone. 10 PM na, I'm sure tulog na ito sa ganitong oras. Sinagot ko ang tawag. Hello. Bati ko sa kabilang linya. Hello. Ikaw po ba si Mrs. Valencia? Tanong nung nasa kabilang linya, I think isa siyang staff sa bar. Yes, ako po. Sagot ko. Kasi po ma'am, ang asawa niyo lasing na po at nakatulog na dito sa bar, pwede niyo po bang puntahan? Sabi niya. Sige, pupunta na ako dyan. Saan ba yan? I asked. Sa Damascus Haven po, sabi niya. Okay, yun lamang ang tugon ko bago ibinaba ang telepono at sinabihan ang driver na sa Damascus Haven na lang muna kami pumunta. Nasa harap na ako ng entrance ng bar, hinanapan pa ako ng ID or anything para makapasok ako roon, napaka-strict naman. I gave the bouncer my driver's license saka nag-antay ng ilang minuto. I'm sorry Mrs. Valencia, pwede na po kayong pumasok. Kinuha ko ang driver's license sa kamay niya saka na pumasok. Inayos ko muna ang buhok at mukha bago hinanap ang asawa. Nakita ko ito sa isang sulok, nakaupo ito sa upuan roon habang nakapikit. Ang mata, nakita kong ang maraming bote ng alak sa lamesa niya. I saw a woman tried to talk to him pero wala itong response, tulog na nga ata. He's still wearing his business attire, yung suot niya kanina habang nag-aaway kami. Tinungo ko ang lamesa niya at niyugyug siya. Greg, tawag ko. Tanging ungol lang ang sinagot nito sa akin. Greg, come on, let's go home. Sabi ko, are you my wife? Sabi niya at idinilat ang mata, pumungay ito habang nakatitig sa akin. Oo, tara na, uwi na tayo. Sabi ko, you're not going to leave me. Sabi niya at umayos ng upo. Malungkot itong ngumiti sa akin. Please, I'm begging you, don't leave me. I love you so much. I love you. Paulit-ulit na sabi niya. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. I love you too,
Come on, let's go home. Sabi ko at inalalayan siyang makatayo. Nagtawag ako ng isang bouncer para tulungan kami saka ko hinagilap ang susi nito sa kotse. Nag-iwan din ako ng bill sa lamesa niya bago umalis. Hinanap ko sa parking lot ang sasakyan niya. Thank you. Pasasalamat ko sa bouncer na tumulong, tumanggo lamang ito bago umalis. Nasa passenger seat na siya habang ako naman ay umikot sa driver's seat. Pinaandar ko na ang sasakyan bago iyon minaobra papunta sa hotel na pagmamay-ari niya. Please don't leave me baby, I'm sorry I'll change just don't leave me. Yan lamang ang paulit-ulit na sinasabi niya habang nag-drive ako papunta sa hotel. Inihinto ko muna ang sasakyan sa gilid malapit sa parking space ng hotel saka siya hinarap. Nakaharap din ito sa akin, mapungay pa rin ang mata niya. I gave him a peck on his lips, just for him to shut up. But instead of peck he grabbed my nape and pulled me to him. He kissed me passionately, tinugon ko naman ang halik niya. Gusto kong magpaka-selfish, sa ngayon I want to be happy, I want him, I want him. Tinanggal ko ang seatbelt na suot saka umupo sa kandangan nito habang naghahalikan kami. His kisses went down to my jaw down to my neck. I tilt my head to give him more access, hindi ko mapigil hindi mapaungol ng sipsipin nito ang balat ko. Bumalik ulit sa labi ko ang labi niya sa kanya dahan-dahan inalis ang saplot ko pero pinigilan ko agad siya. This is a public place paano kung makita kami? Umalis ako sa kandangan niya nakita ko ang pagkunot ng noo nito. Why did you stop? He asked. It's a public place, pwede naman sa kondo. Sagot ko at nag-drive na ulit papunta sa parking space. Lumabas ako ng sasakyan at inayos ang suot, naka-office attire pa rin ako kagaya niya. Nawala ata ang kalasinggan niya dahil siya na mismo, ang naglakad at nagbukas ng sariling pinto. Lumapit ito sa akin at hinawakan ako sa bewang. Alam mo bang ayoko sa lahat yung binibitin ako? Bulong nito sa tenga ko na nagpatindig ng balahibo sa batok ko. Public. I don't care if it's a public place, if we started again later. I won't stop myself from pleasuring you, I'll mark every part of you because you're mine and mine only. Sabi niya at sinungaban ako ng halik. Sinagot ko naman yun pero agad din naghiwalay nang tumunog ang elevator. Pumasok na kami doon at saka napahatid sa penthouse niya. Maybe this is really what I want. I only want him too, it's only him. Nasa elevator pa lamang kami nang sunggaban niya ulit ako ng halik, tinugon ko naman iyon napakapit ako sa braso niya, para humingi ng suporta upang hindi matamba. Idinikit niya ako sa malamig na pader ng elevator at saka kinarga ako inilagay, ang aking binti sa bewang niya at hinalikan ang aking leeg. Napaangat ang tingin ko dahil sa sensasyong bumabalot sa katawan ko, namilog ang mata ko nang makita, ang Stevie sa gilid, agad ko siyang naitulak dahil roon. What? Pagalit na sabi niya at akmang hahalikan, uli ako nang ako na ang naglagay ng malaking distansya sa pagitan namin. May Stevie sa gilid, teka nawala ba ang kalasingan mo? Sabi. Hindi ako lasing, nakatulog lang ako, dahil sa nahihilo ako at papwede ko naman sabihan, ang maintenance na idlit ang footage dito, sabi niya at hinapit uli ako sa bewang. Akmang hahalikan niya uli ako nang tumunog ang elevator, hudyat na nandito na kami sa floor ng penthouse niya. Nauna itong lumabas saka ako nito dinala papasok sa penthouse. Nang makapasok agad niyang sinara ang pinto at saka ako itinulak at sinunggaban ng halik. Tinungon ko uli iyon, inilagay ko ang kamay sa leeg nito at idinikit pa siya lalo sa akin. He bit my lower lip that gave an access to enter his tongue inside my mouth, our tongue battle his kisses, became rough, kinarga ako nito at inilagay ko naman ang binti ko sa bewang niya dinala niya ako sa sofa at doon siya, umupo habang ako naman ay nasa kandangan niya. I really thought you'll leave me, sabi niya habang hinahalikan ako sa leeg. Tinanggal nito ang suot kong business coat saka sinunod ang puting polo na panloob. His left hand unclasped my brassiere while his other hand slowly massaging my breast. Nang mawala ang saplot ko sa dibdib agad niya akong hinalikan ng mapusok. Hindi ko mapigil ang mapaungol sa sarap ng dala ng pagmasahe niya sa dibdib ko. I can't get enough of you, sabi nito bumaba ang halik niya sa leeg ko papunta sa aking dibdib.
He sucked one of my nips, my body arched from the pleasure it gives me. Ungol ko, he sucked it like a child. Nilubayan nito ang dibdib ko, inalis niya ako sa pagkakakandong sa kanya at pinaupo ako sa sofa. Inalis niya ang suot kong miniskirt kasama ang aking panty. Hinalikan nito ang puson ko, tiningnan ko lamang siya habang ginagawa iyon. Pinalandas niya ang kamay sa aking gitna na nagpadagdag ng bote-boteheng sensasyon sa katawan ko. Baby, you're wet, he said huskily. Kinagat ko lamang ang labi ko nang ipasok niya ang isang daliri sa gitna ko. Hindi ko alam na gawa na namin ito noon pero hanggang ngayon iba pa rin ang hatid nito sa akin. Ungol ko ulit nang ipasok niya ang isa niyang daliri, dahan-dahan, ang paglabas-masok nito hanggang sa bigla iyong bumilis. Sumabay din ang bewang ko sa pagtaas-baba. Napakuyong ko ang kamay na nasa sofa at pinigilang hindi muna labasan pero wala akong magawa. Daliri pa lamang yun, paano na lang kung ipinilig ko ang ulo dahil sa iniisip, inagat nito ang tingin sa akin. You see I'm that fast ha? Sabi niya, he smirked, tumayo siya at hinubad suot, na itim na coat at long sleeve polo kasama ang necktie niya. He unbuckled his belt and unzipped his black pants. Together with his brief, napalunok ako dahil sa paghuhubad nito sa harap ko, bumaba, ang tingin ko sa parte sa gitna ng hita niya. He whistled. Eyes up here baby, sabi niya. Umalis ka muna sa sofa. Utos niya, para naman akong tutang sumunod sa amo niya. Umalis ako sa sofa at tumayo sa gilid. Umupo ito sa kung saan ko umupo kanina at saka nito tinap ang kandangan. You sit here, let's rock baby, sabi niya. Dinala ako nito at iginiipaupo sa kandangan niya. Nang makapasok ang pagkalalaki niya sa gitna ko ay sabay kaming napaungol. Patalikod akong nakaupo sa kanya, he spread my legs wide at tamang-tama naman ay kaharap namin, ang isang life-size mirror sa harap. Kitang-kita ko kung paano maglabas-masok ang pagkalalaki niya sa akin. His both hands are massaging my breast. I moaned. Bumilis ang paglabas-masok niya sa akin at napapapikit na lamang ako sa sarap na dala nito sa akin. Hinahalikan nito ang leeg ko habang nakatitig, ang mata nito sa akin na parang tinatansya, ang magiging reaksyon ko sa ginagawa niya. I'm gonna come, sabi ko at napahawak sa binti niya. Me too, sabi niya. Sabay kaming nilabasan ng hihina akong napadikit sa dibdib niya habang hinihingal. I love you, hinihingal na sabi niya. I love you too, sagot ko sa kanya. Nang hihina din akong nilangon siya bago ngumiti, bumigat ang talukap ng mata ko at nakatulog. Nagising ako sa kwarto namin, wala pa rin akong saplot na suot, ipinulupot ko sa katawan, ang comforter sa katumayo at nagtungo sa cabinet ko para kumuha ng damit. Biglang pumasok sa isipan ko ang nangyari sa sofa, hindi ko mapigil ang hindi mapangiti. Ipinilig ko ang ulo sabay iling. Narinig kong ang tunog ng kawali sa labas, siguro ay nagluluto siya. He didn't know na nakidnap si Dan, what if sabihin ko na lang. Sabi nga ni Nikki may paraan, hindi solusyon ang pakikipaghiwalay sa kanya ang paraan para mailigtas si Dan. Biglang tumunog ang telepono na lamesa sa gilid ng kama, tiningnan ko kung kanino yun at nang makitang akin ay sinagot ko. Hello, bati ko. Did you already do what I asked you to do? Tanong nung nasa kabilang linya. Tiningnan ko ang telepono at tanging numero lamang ang nakalagay doon, 6 na din ng umaga. Biglang bumalik ang nangyari kahapon, the caller, tinawagan niya ako at binantaang papatayin nila si Dan pag hindi ko sila sinunod. Hey, still there? Tanong nito. Anong gusto niyo? Tanong ko. So hindi mo pa rin ginagawa? Matibay ka rin ano? Sabi niya. Mommy, mommy. Narinig kong sigaw ni Dan sa kabilang linya. Nagulat ako nang may biglang kumuha sa telepono ko. Si Greg pala iyon, naka-apron ito at halatang kanina pa. Who's this? He asked. Buti na lang at na loudspeaker ako kanina, mahina kasi ang boses nito. Oh, so magkasama pala kayo ng asawa mo. Malademonyo itong tumawa. Ako lang naman ang kumidnap sa pinakamamahal niyong anak, sabi niya. I'll kill you kapag may ginawa kang masama sa anak ko. Sabi niya. Your son won't be harmed kung hihiwalayan ka ng asawa mo, kasing simple lang naman ang kondisyones na gusto ko. Sabi niya. Nilangon ako ni Greg. I'll give you another day to think or else boom. Tumawa uli ito saka enough ang tawag.
Lumapit si Greg sa akin. Don't tell me gagawin mo ang sasabihin nila. Sabi niya at hinarap ako sa kanya. Ito ba ang dahilan kung bakit mo yun ginawa kahapon? Tanong niya. Tumango ako. Kinidnap si Dan at ang kondisyon nila ay hihiwalayan kita kapalit ng kaligtasan ng anak natin, sabi ko. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong niya. Yumuko ako dahil sa tanong na yon. May tiwala nga ba ako sa kanya? Hindi ko alam. We will save our son no matter what. Basta wag na wag mo nang gagawin yun, sabi niya. I will have a hard time finding you again. Promise me you will never leave me again. Please don't you ever leave me again. Ikamamatay ko kung wala kayo sa tabi ko, sabi niya at mahigpit akong niyakap. I love you so much kahit nung una pa lang tayong nagkita. I'm sorry kung naduwag man ako noon, sorry kung pinili kong hiwalayan ka. Naramdam ko ang paghalik nito sa ulo ko. I love you and I'll do everything for you to forgive me and accept me again. Just don't leave me like what you did yesterday, sabi niya at mahigpit pa rin akong niyakap. Uminit ang gilid ng mata ko hudyat na iiyak na ako. Maipapangako ko nga ba kung napaka-komplikado ng relasyon namin.